Pang-apat na kabanata. Ryle, ang laki ng mall. Manghang sabi ni Lollipop na nakahawak sa braso ko. Ryle, daming tao dito. Natural na madaming tao dito Lollipop, nasa mall tayo, wala tayo sa zoo. Nakangiwing sabi ko na ikinanguso lang niya. Kumain na muna tayo, sabi ni Kuya Ryanair. Anong oras na rin, baka gutom na si Ella. Ako din gutom na, nakangusong sabi ni Lollipop. Nagtungo kami sa Jollibee, umupo kami samantalang si Kuya at Raichi ang umorder ng pagkain. Ang bango dito Ryle, sumanghaut singhot pa si Lollipop. Hindi na lang ako kumibo, maya-maya pa ay dumating sila Kuya Dala. Ang order namin, nilapag nila ito kaya nagsimula na kaming kumain. Ella, kumain ka ng kumain. Malambing na sabi ni Raichi sa girlfriend asawa niya. Kapag gusto mo pasabihin mo lang, ayokong magutom kayo ni baby. Ang landi, Ryle, ang sarap ng spaghetti, sabi ng katabi ko kaya napatingin ako sa kanya. Napangiwi na lang ako sa itsura niya, kalat-kalat yung sauce sa bibig niya at may mga kanin-kanin siya sa ilong. Ang dumi mo kumain. Kumuha ako tissue at pinunasan ang mukha niya. Dapat matuto kang kumain ng maayos, paano kung hindi na tayo magkasama? Hindi ko na mapupunasan ang mukha mo. Bakit? Aalis ka ba? Tanong nito, iiwan mo ako. Hindi naman sa ganun, malay mo lang diba? Kapag nakaalala ka baka magkahiwalay na din tayo. Ayoko. Tumayo ito at mabilis na tumakbo palabas. Napatingin naman sakin sila nanay, agad akong tumayo at hinabol si Lollipop, pero hindi ko na siya makita kaya wala akong choice kundi, ang libutin ng mall. Nakita ko siyang nakaupo sa upuan sa isang food court kaya nilapitan ko siya, umiiyak siya. Lollipop. Umupo ako sa tabi niya. Sorry na wag ka nang umiyak. Ayaw, iiwan mo din ako parang si mommy. Hinawakan ko ang pisngi niya at pinaharap siya sakin. Hindi kita iiwan, okay? Promise. Tumango lang ako, dahil takot akong sumagot sa pangako niya, hindi ko rin masasabi kung magkakasama nga kami habang buhay. Tahan na po, pinunasan ko ang mga luha niya. Bumalik na tayo kila nanay. Opo. Magkahawak kamay kaming tumayo at bumalik sa Jollibee, nasa labas na sila nanay at may bitbit. Mukhang pina-take out na lang yung pagkain namin ni Lollipop. Pina-take out ko na lang. Sabi ni Kuya, Lollipop, wag ka na ulit tatakbo ng ganun, maliwanag. Opo, tumango-tango ito. Tara na, humanap na tayo ng foam na para kay Ella. Sabi ni Raichi. Tumango lang kami bago magtungo sa bilihan ng foam. May nakita naman kami, binili agad yun ni Ella at pinadeliver na lang sa bahay. Ryle, Superman. Tinuro ni Lollipop ang isang Superman na malaking laruan. Yun Superman. Miss, magkano yan? Tanong dito ni Kuya Ryan. 1,000 ho. Sagot nito. Hindi nang yan. 1,000. Napanguso si Lollipop bago kuhanin ang lahat ng pera niya sa bulsa. Magkano lang ba pera ko Ryle? Kinuha ko sa kanya yun at binilang. 200 lang. Sige sa susunod ko na lang bibilhin, iipon lang ako. Bagsak ang balikat na sabi nito. Nagkatinginan kami ni Kuya Ryanair, napahinga na lang ito ng malalim bago kuhanin sakin, ang pera ni Lollipop. Miss, bibilhin ko na yan. Sabi ni Kuya Ryanair. Wag na kuya, okay lang Lollipop. Napangiti naman si Lollipop at patalon na niyakap si Kuya Ryanair na ikinatawa namin. Wow! Salamat kuya ko. Masayang sabi nito. Thank you kuya. Love ka ni Lollipop. Oo na. Natatawang humiwalay si kuya kay Lollipop. Sige na kunin mo na yung laruan. Kinuha naman ni Lollipop yung laruan na nakabalot na sa sales lady, si kuya naman ay nagbayad. Ano pang gusto nyong gawin? Tanong ni Kuya Ryanair. Galante ka yata ngayon. Nakangising sabi ko kay Kuya Ryanair. Nag-iwas ito ng tingin. May sideline kasi ako. Swerte naman talaga namin sa kuya naming pogi. Naglalambing akong umangkla sa braso niya. Hayaan mo kuya, kapag yumaman ako gagawin kitang don. Natawa lang ito bago guluhin ang buhok ko. RK, may lumapit sa aming babaeng matangkad, maputi at maganda pero kinyo lang ang telang suot. It's you nga, my gosh, ilang beses na akong pabalik-balik sa office mo. Sino ka? Takang tanong ni Lollipop at nagtago sa likod ko. Mukha kang mangkukulam. What? How dare you? Sinama nito ng tingin si Lollipop.
You call me mangkukulam, samantalang sarap na sarap kang inuungol ang pangalan ko. Napangiwi na lang ako sa sinabi nito, nag-iinit din, ang ulo ko kaya napayukom na lang ako ng kamao ko. Hindi nga kita kilala Ryle, paalisan mo nga yang mangkukulam na yan. Ito ba ang pinalit mo sakin? Dinuro ako nito. I didn't know na mahilig ka na pala sa isang chip, anong nangyari sa'yo RK? Wag mo akong duruin miss. Tinapik ko ang daliri niyang nakaduro sakin. Umalis ka na, baka hindi kita matensya. Aalis talaga ako, I don't want waste my time sa mga kagaya nyo. Nag-flip hair muna ito bago umalis, tumingin ako kay Lollipop na nakanguso lang. Inirapan ko lang siya. Tangina, nagseselos ako, naiinis ako sobra, hindi kay Lollipop kung hindi sa sarili ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sakin, ewan ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Ryle, ayos ka lang? Tanong ni Lollipop na nakaupo sa gilid ko. Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Mamaya na. Tugon ko, ikaw, matulog ka na. Ryle, galit ka ba? Napatingin ako dito dahil sa tanong niya. Kasi ang tahimik mo tapos kung hindi ako yung unang papansin sa'yo, hindi mo ako papansinin. Ngumuso ito, dahil ba doon sa babaeng mukhang pokpok kanina? Promise hindi ko siya kilala, close my heart mamatay man siya. Hindi naman dahil doon. Umiwas ako ng tingin. Basta hindi ako galit sa'yo okay? Huwag mong isipin yun, sadyang may tupak lang ako ngayon. Okay. Napaigtad ako ng yamakap ito sa bewang ko at idantay niya ang ulo sa balikat ko. Ryle, ayokong galit sakin Hayop, bakit ba ganyan ka Lollipop? Lalo mong ginugulo sistema ng puso ko dahil sa ginagawa mo sakin Ryle, naririnig ko tibok ng puso mo. Sabi nito at humadjakik. Pakinggan mo din akin, parehas tayo. Naririnig ko rin ang malakas na tibok ng puso niya, tahimik lang kami sa ganang posisyon, pinakikinggan niya, ang tibok ng puso ko habang pinakikinggan ko naman ang tibok ng puso niya. Ryle, basag nito sa katahimikan. Lumayo ako ng konti sa kanya para makita ang mukha niya. Ang ganda mo Ryle ko. Bumagsak ang tingin nito sa labi ko, kaya napatingin din ako sa labi niya. Gusto ko sakin ka lang Ryle Gusto ko akin ka lang din. Napalunok ako, ayokong sa iba ka Lollipop. Promise ko yan Ryle. Unti-unti itong lumapit sakin hanggang sa namalayan ko na lang na nagtagpo ang mga labi namin. Unti-unting kumawala ang mga luha ko, hindi ako umiiyak, dahil hinalikan ako ni Lollipop, umiiyak ako dahil alam kong talo na ako. Wala na, hulog na ako kay Lollipop. Humiwalay ako sa halik ni Lollipop. Matulog na tayo. Bitin. Ngumuso ito. Dapat nigagalo mo labi, mo, ganun nakita ko kay Iska at Behag. Walang hiyang dalawang magbarkadang malanding mga hindot na yon. Sa susunod kapag nakakakita ka ng ganun takpan mo mata mo. Sabi ko dito at tumayo. Tara na. Opo. Bumalik kami sa higaan at magkatabing natulog habang magkayakap. Anong trip mo? Takang tanong ni Kuya Ryanair habang pinapasadahan ako ng tingin. Babae ka na. Maaga talaga akong gumising para mag-ayos ng pambabae, sinuot ko, yung best idang puti na binili sakin ni Kuya, nung nakaraang birthday ko. Hindi ko din alam kung ano o sinong tarantado, ang sumanib sakin at nagganito akong damit. Nagpusod din ako at naglagay ng konting lip tint na hiningi ko kay Ella. Ang ganda mo Ate Ryle. Nakangiting sabi ni Ella, bagay sa'yo. Salamat, nahihiyang tugon ko. JJ, Ate Ryle. Gulat na sabi ni Raichi. Wow, babae ka na. Huwag nyo nang batiin ng batiin. Sabi naman ni nanay na kalalabas lang ng kusina dala, ang sinangag at itlog. Baka mausag nyo yan at maging lalaki ulit. Bumalik ito sa kusina. Teka nga, bakit ba naging babae ka na lang bigla? Tanong ni Kuya Ryanair. Hindi naman sa ayaw ko, kahapon lang kasi lalaki ka pa tapos bigla na lang. Napatigil ito sa pagsasalita at napatingin kay Lollipop na tulog pa din. Now I know. Nag-init lang ang pisngi ko sa sinabi nito, alam niya ba? Ryle, gisingin mo na si Lollipop para makakain na. Sabi ni nanay at nilapag ang plato sa lapag. Nilapitan ko naman si Lollipop, parang bigla akong nahiya, dahil naalala ko yung kiss. Lollipop mahina ko itong tinapik sa pisngi. Gising na. Nagmulat naman ito ng mata, ngumiti ito sakin. Magandang umaga magandang Ryle. Magandang umaga.
Bumangon ito at pinagmasdan ako. Wow, aalis ka Ryle. Bakit nakabihis ka? Ha? Bakit masama bang magbihis? Nag-iwas ako ng tingin. Maghilamos at magmumug ka na, kakain na tayo. Opo. Tumakbo ito papuntang kusina. Niligpit ko naman ang hinigan niya at nilagay sa gilid. Umupo ako sa tabi ni Kuya Ryanair. Be careful Ryle, I don't want to see you hurt. Sabi nito na naiintindihan ko naman. Nakakapagtaka lang dahil ang galing niyang mag-English, hindi naman siya ganyan. Ryle, malinis na kamay ko. Umupo sa tabi ko si Lollipop at pinakita sa akin ang dalawa niyang kamay. Very good ba ako? Oo, very good ka. Nginitian ko siya. Nagsimula na kaming kumain. Sabado ngayon, sasama sa akin si Raichi sa trabaho. Sabi ni Kuya Ryanair. Nasabi ko na sa boss ko na e-extra siya doon tuwing Sabado at Linggo. Ako din kuya sama. Sabi ni Lollipop. Gusto ko din magtrabaho, bibilan kong damit si Ryle. Hindi ka pwede doon. Bakit? Malaki naman katawan ko, malakas naman ako. Sige nasama na ako. Napatingin sa akin si kuya. Ano Ryle? Papayagan mo ba siya? Kung yan ang gusto niya. Sagot ko, bantayan nyo lang siyang mabuti. Sige, isasama kita pero maging mabait ka doon at laging makikinig. Sunod-sunod na tumango si Lollipop. Nang matapos kaming kumain ay naghanda na sila kuya para sa pag-alis. Kuya ingatan mo si Lollipop Bilin ko dito. Iingatan ko yan. Ngumisi ito. Baka kasi patayin mo ako kapag napabayan. Ikaw naman Lollipop, magpakabait ka doon. Bilin ko din dito. Huwag kang makulit at lagi lang makikinig kila kuya. Opo Ryle. Sige na aalis na kami. Naunang lumabas si kuya, si Raichi naman ay humalik muna kay Ella bago sumunod kay Kuya Ryanair. Ryle, alis na ako. Paalam ni Lollipop. Sige mag-iingat ka. Nginitian ko siya. Akala ko ay aalis na siya pero inisang hakbang nito, ang pagitan namin at mabilis akong hinalikan sa labi, na ikinalaki ng mga mata ko. Hintay mo ako Ryle ko. Astig na tomboy, hinampas ako sa braso ni Ju kaya sinaman ko siya ng tingin. Babaeng babae na. Bakit masama bang mag-iba ng style? Inirapan ko siya. Sus, sabihin mo tama kami. Sabad ni Iska. Nahulog ka na ng tuluyan kay Poging may kunti na mayaman pala. Paano nyo nalaman yung tungkol kay Lollipop? Tak ang tanong ko. May hinagis sa akin na dyaryo si Behag na agad ko namang sinalo. Nakita ko ang litrato doon ni Lollipop na nakasuot ng formal suit at seryoso ang muka. Sikat na sikat iyan, sabi ni Iska. Kaya pala pamilyar ang muka niya. Bes, jackpot ka na, sabi ni Ju. Pero hindi ko sureness kung safe ang puso mo kapag bumalik ang alaala nun. Balita ko madaming babae. Ang RK na yan, babero daw at kantut lang, ang habol sa mga babae. Bigla kong naalala yung babae sa mall kahapon, alam kong isa din siya sa mga babae ni RK. Wag naman kayong malay nyo naman gusto na ni Lollipop si Ryle. Sabi ni Behag. Paano kung ngayon lang niya gusto si Ryle? Paano kung gumaling siya tapos makalimutan niya si Ryle? Tama si Pooh, paano kung gusto nga ako ni Lollipop pero ngayon lang na hindi siya nakakaalala? Paano kapag gumaling siya tapos hindi na niya ako maalala? Napangiti na lang ako ng mapait, ayokong masaktan, ayokong maranasan, ang naranasan ni nanay noong panahong iniwan kami ni tatay. Uwi na ako. Tumayo ako at dirdiretsyong lumabas ng apartment ni Iska. Tulala lang ako hanggang sa makauwi ako. Siguro dapat ibalik ko na si Lollipop kay Earl para naman gumaling na siya. Kung gumaling siya at naaalala niya ako ibig sabihin kami talaga, pero kung hindi naman wala na akong magagawa. Ate Ryle, ayos ka lang? Alalang tanong ni Ella, parang ang lungkot po ng mga mata mo. Wala lang ito. Tugon ko. Kumain ka na ba? Opo ate. Umupo ito sa tabi ko. Gusto mo si Kuya RK di ba? Paano mo naman nasabi? Sige deny pa. Kasi kung paano mo tingnan si Kuya Lollipop, ganyan ko din tingnan dati si Raichi. Sagot nito. Ate, hindi mo lang basta gusto si Kuya Lollipop, mahal mo po siya. Posible ba yun? Mahalin mo yung isang tao kahit ilang linggo mo pa lang siya nakakasama. Opo, ngumiti ito ng matamis. Unang kita ko pa lang po kay Raichi, mahal ko na agad siya. Sa sobrang pagmamahal mo nga sa kanya, nakagawa na kayo ng bata. Natawa lang ito sa sinabi ko, sanay na kasi siya sa bunganga ko.
Pwede bang makahiram ng cellphone? Opo. Agad nitong binigay sakin ang cellphone niya, kinuha ko naman iyon at lumabas ng bahay. Tinype ko ang number doon ni Earl. Hello. Malamig na boses agad nito ang bungad nito sakin. Si Ryle ito. Pakilala ko. Yung nag-aalaga sa kapatid mo ngayon. Yes. What's the problem? Tanong nito. Need some help. Kapag ba binalik ko si Lollipop sa'yo, gagaling siya. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Yes. I'll take him to US. Tugon nito. Doon ko siya ipapagamot para mapabilis ang paggaling niya. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Tumulo ang mga luha ko, magkita tayo sa plaza pagkatapos ng 1 linggo, ibabalik ko na sa'yo si Lollipop, gusto kong gumaling siya. Pinatay ko na agad ang tawag dahil hindi ko na kaya pang magsalita. Ate, Ella, agad ko siyang niyakap. Tama naman yung ginawa ko diba? Diba, dapat talaga ibalik ko siya sa pamilya niya kasi mas mapapabuti siya. Ate, hinaplos nito ang likod ko. Siguro naman kayo talaga ni Kuya Arkay, ang para sa isa't isa. Wala muna sanang makaalam nito. Ngumiti lang siya at tumango. Ryle, agad sumalubong sakin si Arkay nang makauwi siya. Miss kita Ryle. Na-miss din kita. Tugon ko at niyakap siya. Walang makulat dito. Susulitin ko na ang 1 linggo na kasama ko siya. Ryle, baho pa ako. Lumayo ito sakin. Ligaw muna ako, tapos yakapin kita. Kumuha ito ng damit niya at mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Buti naman natuto na siyang magbihis sa CR. Baby ko, nilapitan ni Raichi si Ella at niyakap. Nawala ang pagod ko nang makita-kita pati na din ang tiyan mo. Maya-maya pa ay lumabas ng CR si Lollipop, umupo ito sa tabi ko at yamakap sa bewang ko. Bango na ako Ryle, sabi nito. Kinuha ko na yung sahod ko ngayong araw, ayaw ko na balik doon namimiss kita eh. Okay lang yun, gusto din naman kitang makasama. Malambing na sabi ko, magbabonding tayo ng 1 linggo. Bakit 1 linggo lang? Gusto ko forever. Yun ay kung maaalala mo ako kapag gumaling ka na, kung babalikan mo ako kapag gumaling ka na baka pwede pa. Kuya, behave ba itong si Lollipop? Pag-iiba ko ng usapan. Mabait yan, sagot ni Kuya. Di ba Lollipop? Opo, ayokong magalit si Ryle sakin kaya behave ako. Tugon nito. Dapat lagi akong very good. Yun naman pala eh. Hinalikan ko siya sa pisngi. Yan reward ni Ryle sa'yo. Yehey. Sorry Lollipop.